Anong gagawin mo kapag sinaktan ka? Magkukulong sa kwarto, iiyak ng iiyak. 2025 na te, bumangon ka dyan. Mag-ayos ka, magpaganda ka, magpapogi ka. Di na uso yung iiyak na lang. Ipakita mo sa kanya na kaya mo at sabihin mong, Ako to si XB, yung sinayang mo. after ko ang gumalay, dumiretso ako dito sa Glowing Drip sa may Taytay Rizal. Located lang siya dito sa may Rizal Avenue, katabi lang siya ng school ng ROES. Tas sakit lang kayo sa second floor. Marami-rami na nga din yung pumupunta dito kasi kilalang kilala na din talaga yung beauty and wellness nila. Kaya much better na bago kayo pumunta dito ay dapat nakapag-appointment muna kayo. Ilalagay ko na lang din pala dito yung Facebook page nila, tapos sa Facebook page nila may number naman ng mismong owner. Pwede naman daw kayo mag-walk-in pero mas prioritize talaga nila yung mga naka-appointment. Kaya kung gusto mo maranasan maging priority kahit minsan, mag-appointment ka muna. Sa ex mo kasi kahit may appointment ka na tas may commitment kayo, hindi ka pa rin talaga priority. Uy! Naman, ba't naman umuhugot talaga? Sobrang ganda nga talaga ng ambience ng shop nila. Lalo na dun sa may bandang guest area. Pwedeng-pwede ka nga talaga dun mag-picture-picture. Bukod dun napakababait talaga ng mga staff nila. Lalong-lalo na yung may-ari na si Ma'am Ces. Sa sobrang bait nga ni owner, alam niyo bang kinapalan ko na talaga yung mukha ko at nag-interview talaga ako sa kanya. Tara, tanungin natin siya. Ma'am Ces, anong oras po nagbubukas ng Glowing Drip? Start hours talaga is 10 to 8. Pero usually, pag wala namang, by appointment ang maaga. So, Apo. 1 to 8, yan, kadalasan bukas namin. Pero pag pwede, ang early appointments din. Pero ano po mas maganda, mag-walk-in or mag-appointment po? Mas magandang may appointment. Ma-appointment. Kasi, usually, gusto ko, ayoko naging client. So, talaga. Apo. So, pwede naman ng walk-in. Apa. Pero, syempre, unahin yung mga naka-appointment. Appointment po. Pag magpapa-facials po ba regularly, ano pong masasuggest nyo? Every week po ba? Every month? Twice a month? Mas maganda kasi twice a month. Twice a So, para month? yung dirt ng mukha mo nawawala. So, hindi mag-stay yung sa mukha mo yung dumi. So, hindi magkaka-pimple. So, Apo. twice a month, mas maganda. Ano naman po yung mga do's and don'ts po after po magpa-facials? Kailangan dapat lagi ka naka-sunblock. Una, avoid Sunblock. sunlight. So, dapat lagi ka ding hydrated, in maraming water. Apo. Yan. So, ano pa ba? Kailangan din, syempre, kung lalabas ka, magpayong lang para hindi ka umitim. Kasi sayang. And then, sana mas maganda kung lalabas, may mga panyo or something na itatakip sa mukha pag may mga alikabok, ganyan. Para ma-protect yung skin sa Pero syempre, kung hindi maiwasan yun, magandang mag-facial ka twice a month. John Edward. Charot. Grabe, sa sobrang relax ko, nakatulog talaga ako ng malala. Nawala sa isip ko may contact lens pala ako. Pati nga pala kuya ko nagpa-facials na din. Alam niyo naman di nagpapakabog yan pagdating sa pagandahan. After ko nga lumabas muna ako sa kanilang guest area para mag-picture-picture. Napaka-instagrammable kasi ng design nila dito sa area na to. Sa mga nagtatanong pala ng mga services na ino-offer nila dito, ipa-flash ko na lang din dito sa screen. Makikita nyo din naman siya sa Facebook page nila. May bagong gising. Masyado na relax po. Bagong gising. Natapos na din si kuya at mukhang bagong gising din talaga at nakatulog dahil sa sobrang relax. Kaya kung gusto niyo din mag-avail ng mga services nila, pumunta na kayo sa kanilang Facebook page at magpa-appointment na kayo. Ayun lang, salamat sa pagsama. Bye-bye! Bali, ano po yung mararecommend nyo para po dun sa mga taong natatakot din po or nagda-doubt po na magpa-facials? Kasi syempre, di ba inisip nila, baka po after magpa-facials, maglabasan po yung mga pimples nila, ganun or what. Ano po yung masasabi niyo po? Ang sasuggest ko, huwag kayong matakot mag-facial kasi alam nyo maganda nagpa-facial kasi una nalilinis ang mukha mo, Opo. plus yung mga bacteria, yung dirt na na-stick sa skin mo, natatanggal. So, Opo. naiiwasan nga yung mga infection, lalo yung mga pimples, Opo. tas usually yung mga warts, yung mga milya, yan, naaano rin yan. Kasi kung malinis ang mukha mo, so mas protected ka sa mga bacteria and germs. So, mas maganda talagang huwag kayong matatakot, lalo yung sinasabi niya mo na high frequency, yung Opo. nasa technique ng facialist yan para hindi kayo mag-run dun sa high frequency. Ang high frequency kasi maganda yan kasi yan ay pantanggal ng pinapatay niya ang mga bacteria, then for blood circulation. Yun ang Opo. kaya maganda yung high frequency na akala nyo na nakaka-ground, Okay. hindi siya. So depende din kasi sa facialist. Kung di marunong yung facialist, mag-ground ka. So maganda yung high frequency lalo sa mga may acne, may mga tigawat. Ayan. Opo. So, huwag kayo matatakot sa facial kasi talagang mas maganda, mas malinis ang mukha. So, hindi kayo yung unang-una mawala ang inyong mga, hindi kayo tutuban ng tigawat, pimples, ayan, para iwas-iwas sa mga ganyan. Tsaka yung kung ano nung hyperpigmentation sa mukha, ayan.